tulong na walang kapalit, bukal sa kalooban. Ang tanging hangarin ay magsilbi sa bayan. Sulong na Bayan! Programang sa inyo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Sulong na Bayan! Kasama si Miss Loli Acosta sa DWIZ 882. Right, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At syempre po tayo excited dahil makakasama natin muli. Welcome back sa ating unang taon, itong unang linggo ng ating taon 2022, ang ating katandem. Na-miss natin siya for a while, but alam natin napakarami ng kanyang pwedeng ibahagi this time, lalo na dito sa usapin natin na tatalakayin maya-maya. But good morning, good afternoon, good evening muna sa iba't mga panig ng mundo, lalo na sa Estados Unidos, sa gitnang silangan. Hello din po dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, at syempre sa ating mga matatawag nating neighboring countries. Pero magbigay muna tayo ng flash report. Mukhang meron tayong importanteng kailangan maintindihan. Go ahead. DWIZ Flash Report. Ito, sabayan na natin. Ano kaya ang flash report? Tungkol ba ito sa nangyayaring Omicron pa rin, But okay, kung naandyan na sa kabilang linya ng ating komunikasyon via Zoom, gusto na natin siyang i-welcome back sa ating programang, syempre, ang kanyang segmento, Kung walang ngipin ito, talagang ang mga batas natin ay hindi ko alam saan patutungo. Okay, pero okay, nandyan na. Nagbabalik muna ang ating Patrol 9 J Mark para sa flash report. Go! At Loli, formal lang inireklamo ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG National Capital Region ang isa pang balikbayang Pinay na lumabag sa quarantine rules. Batay sa ipinahaging dokumento ni Police Major Michael John Villanueva, kinilala ang inireklamo na si Maria Bernalyn Muñoz na isang returning Filipino at residente ng Bonifacio Global City sa Taguig. Kasong paglabag sa Section 9 ng Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events and Public Health Concern Act. Ang isinampala pa kay Muñoz dahil sa pagtanggi nitong sumailalim sa mandatory quarantine para sa mga umuuwing Pinoy mula sa ibayong dagat. Magugunit ang ibilunyag ng Department of Tourism o DOT na may isang returning Pinay na umuwi sa bansa mula Amerikano, Disyembre 22, subalit dumiretso ito sa kanyang condominium unit sa Taguig City sa halip na sa kanyang quarantine hotel sa Makati City. Doon ay nabatid na nagpatawag pa ng masahista. Itong Pinay, hindi alintana na positibo pala ito mula sa coronavirus disease o COVID-19. Nabunyag ang kasong ito ni Muñoz matapos maabisto ang pagkakasama ng tinaguriang population girl na si Gwyneth Chua sa kanyang mandatory quarantine mula Amerika, kung saan ay nakipag-party ito bago lumabas na nagpositibo pala ito sa virus. Patrol 9 J Mark, tagalan ng gulat ng pila metro lakas, dito Bulari. DWIZ Flash Report. Alright, maraming salamat Patrol 9, J Mark Dagala. Nako, kung kayo po ay talaga nagbabalak mag-skip ng ganyang klaseng quarantine protocol, huwag nyo na pong balakin. At meron pong consequence yan. Baka kayo maipiit o makulong o anumang violation, magbabayad pa po kayo. Alright, balik po tayo sa ating segmento. Naka-excited na po ako dahil alam natin, napakainit nitong issue ng West Philippine Sea. Yun pa rin po ang usapin na mukhang controversial. But for backgrounders, the maritime areas on the western side of the Philippine archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. Yan po mga areas yan include the Luzon Sea as well as the waters around, within, and adjacent to the Calayan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So malaman natin, ating pabayan, may legal basis ba yung ginawa ng The Hague na ruling at may mga konting confusion. So lahat ng yan malalaman natin kung makakausap na natin at nasa kabilang linya ng ating connection via Zoom ang nagbabalik. No less than ang ngipin niya ang kailangan natin. Ngipin ng batas na segmento natin with Attorney Chel Jokno. Hello po, Happy New Year.
Hello, Lolly. Happy New Year at Happy New Year sa lahat ng nanonood at nakikinig. It's so nice to be back. Yes, excited po kami. Mukhang medyo nagkalaman-laman ang inyong pisngi. Mukhang nakapahinga kayo ngayong holidays at baka madami kayong kinain. Anyway, importante po itong ating talagang usapin. At may mga ilang ulat tayo natanggap. I think 6 days ago, alam niyo naman po sa internet, iba-iba rin ang mga sinasabi sa YouTube, may fake news, may totoong balita. Mukhang may namataan na naman ng mga Chinese vessels dyan sa ating West Philippine Sea. So educated first, Attorney Chel, ano po ba itong West Philippine Sea? Atin ba talaga ang West Philippine Sea? Ay, atin na atin yan. Historically, geographically, legally, ay bahagi yan ng ating teritoryo. Mula po noong 1978, kasi nagnabas na tayo ng isang batas tungkol dyan, Presidential Decree 1599. Ang sumunod naman dyan, yung UN Convention on the Law of the Sea na niratify ng Pilipinas at pati ng China. Ang UN Convention of the Law of the Sea, ano yan, multilateral treaty yan. Kaya ito ay isang kasunduan na talagang may legal na obligasyon ang mga estado na sundin at ipatupad siya. Aside from that, meron pa tayong baseline law, Republic Act 9522. At kung sumatotal ng lahat ng mga batas na yan at ng treaty na yan, ay atin na atin ang West Philippine Sea. At saka kinakampihan tayo, Atty. Chel. Hindi lang, syempre maliit na bansa tayo. Ito mga powerful countries na matatawag, European Union, among others, Amerika, Japan. Lahat sila ay kumakampi dito sa ruling na sinagawa ng The Hague noong July. So ang nakakapagtaka, bakit po hindi makapayag ang bansang China sa ganitong desisyon ng The Hague? Well, maraming dahilan yan kung bakit ayaw ng China na kilalanin yung dapat talaga nilang kilalanin na decision ng arbitral court. Unang-una, sa kanila kasi, ito ay natlaman ko ito kay Justice Antonio Carpio. Wala pa ng kabataan ng mga Chinese citizens ay kasama na sa pagtuturo sa kanila na kanila yung buong area na yan, yung South China Sea. Kaya from childhood pa lang, ay yun na yung kanilang pagkaunawa. Pangalawa, malaking strategic reasons kung bakit gusto ng China yan. Unang-una, marami siyang resources. Sobrang natural resources dyan sa West Philippine Sea. Pangalawa, very important shipping route yan para sa trade, international trade. Kaya hindi lang naman China, pati ang England, pati ang Amerika, Australia, ay they are very interested dito sa area na ito. And ito lang ang gusto kong sabihin. Klarong-klaro na dapat kilalanin ng China yung decision ng arbitral court dahil yan ay sumasailalim sa Convention on the Law of the Sea na mismong pinirmahan at niratify ng China. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na invalid yung desisyon o hindi sila nag-participate dahil kahit hindi sila nag-participate, choice nila yon. Pero obligasyon pa rin nila na irespeto ang desisyon. Okay, respeto ang desisyon, pero may violation po, glaring po ba? Meron po ba tayo masasabi kung ano-anong mga violations ang nangyari ng China? Ako, marami. Number one, yung pagtatayo nila ng mga artificial islands na yun ay talagang labag sa batas natin at batas international. Pangalawa, yung pagkukuha nila ng natural resources doon, lalong-lalo na yung nakakalungkot, yung mga endangered species natin, yung mga giant clam, yung iba't ibang mga isda natin dyan, na dapat kahit sino man, kahit naman tayo, ay dapat hindi natin gagalawin. Pangatlo ay yung pagpapasok ng mga Chinese vessel na sila na mismo yung nagsisira ng ating kalikasan doon at kumukuha ng mga isda at kung ano-ano pang ginagawa doon. Pang-apat ay yung issues din ng exploration. Kasi under Philippine law, dapat klarong may agreement yan o may license na galing sa ating pamahalaan bago sila magsagawa ng mga ganong klaseng aktibidades. So if you're saying meron pong dapat na note verbal po ba ang tawag dyan o ano pong
can you share us, educate us, what should be the proper reaction po ng pangangamkam di umano ng China dyan sa ating West Philippine Sea? Well, isang paraan nga yung note verbal. Yan ang isang ekspresyon ng ating Department of Foreign Affairs na talagang pinoprotesta natin yung mga sinasagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero tingin ko, hindi lang yon ang mga dapat hakbang na gawin ng ating pamahalaan. Sana mahikayat nila yung iba't iba natin mga kapitbahay sa ASEAN kasi sila rin naman ay may interest sa area na yan at magsagawa tayo ng mga multilateral agreement. For example, mag-agree halimbawa ang lahat ng ASEAN countries na walang kukuha at magsisira sa kalikasan natin doon. Pangalawa, pagdating sa fishing ay magkaunawaan tayo kung ano ba talaga kung saan mga area ang pwedeng magsagawa ng fishing at iba't ibang mga state. Dahil traditional fishing grounds yan ng ilan mga, hindi lang naman yung West Philippine Sea, yan ay traditional fishing ground natin yan. Although part of that dati ay pinapasok din naman yan ng Vietnam at ng China. Kaya kailangan dyan magkaroon tayo ng kasunduan para klaro yung mga pwedeng gawin doon. At the same time, respecting international law. Kaya naging atin yung West Philippine Sea dahil under international law, 200 nautical miles from the baseline, ayan ay pag-aari pa rin o teritoryo pa rin ng estado. So yung West Philippine Sea ay pasok doon sa 200 nautical miles mula sa coastal baseline natin. Kaya atin yan. So kung ganyang medyo glaring na po yung ating na mention nyo po na mga abuses, ano pong pwedeng gawin? What can we do, the people on the ground? Well, number one, may darating tayong halalan, di ba? Nako, malapit na nga. At sana ang piliin natin ng mga kandidato ay yung mga talagang makikipaglaban para sa ating soberanya at para sa ating teritoryo. Yung talagang may tunay na pagmamahal sa Pilipinas. At alam nyo naman, yung ating inang bayan, ako, ang dami ng ilan taon at dekado na natin pinaglalaban ng ating soberanya. Kailangan lalaban pa rin. And we need leaders who will really have the courage to fight for us. Are you saying, Atty. Chel, talagang political will, mukhang wala nun sa ngayon? Yes, determination at political will at yung hugot ng ating inang bayan. Hindi ko naman sinasabing gigirahin natin ang China kasi hindi naman natin kaya na yung panggigera na yan at it's not the way to go. Pero there are many diplomatic measures we can take kasi panalo na tayo, nandun na yung arbitral decision. Kaya walang sagot ang China pagdating sa decision na yan eh. So, ang kailangan na lang ay maging creative at maging determined ang ating mga government officials para ipaglaban yung atin. Kamakailan po kasi nabalita rin na mukhang nag-open ng airstrip ang ating pamahalaan para sa Amerika. May mga siguro idadating ng mga ano pang mga items. Totoo po ba ito? Hindi ako gaanong familiar dyan. Ang alam ko dyan, nagkaroon ng isang agreement yung sa, anong tawag doon, yung parang sa submarine, yung mga pagbukas ng mga shipping route at pag-movement ng mga vessels doon sa area na yan. At traditionally naman, at kahit sa ilalim ng UNCLOS, may mga international, pwede naman gumalaw sa airspace at pati sa deep ocean waters, yung mga international vessels. Again, ito po in layman's term, syempre ating mga kababayan, mukhang dahil nga dito sa pandemya, sinarado na naman ang business, negosyo, etc. Wala na naman trabaho, kulang ang pambili ng mga basic essentials o commodities. Paki-explain in layman's term po, how can Filipino fishers, kasi getting poorer na po sila because of itong nangyayari, pangangamkam ng ating itong China. Ang mahal na ng galunggong, di po ba? At saka iba pang bilihin. Paano po lumiliit ang, paano natin itong ma-address? Ako, totoo yan, Ate Loli, talagang
kinakawawa ang ating mga mangingisda. Lalong-lalo na yung ating mga mangingisda na dating kumukuha ng kanilang isda sa West Philippine Sea. Ngayon ay hirap na hirap sila, makapasok man lang. Hinahabol sila yung mga accounts, hinahabol sila ng mga Chinese vessels at hindi sila pinapayagan na mangisda. Number one, kailangan mabigyan natin ng sapat na suporta at tulong ang ating mga mangingisda, lalong-lalo na yung mga tinatawag natin na subsistence fisher folk. Kasi sila yung among the most marginalized dito sa ating bansa. And yet, kailangan natin sila para sa ating food security. Alam nyo, yung ating mga fishing grounds ay medyo agrabyado na eh. According to the mga studies, out of the 13 major fishing grounds natin sa Pilipinas, 10 ay overfished na. Nako. At yan ay dahil sa mga malalaking commercial fishing vessels at hindi lang naman yung foreign pero meron din mga dito sa atin. And that's why yung isa natin panawagan ay talagang ma-enforce, ma-implement yung fisheries code. Maganda yung fisheries code natin, yan ay lumabas na batas 2015 pa. Pero meron pa rin mga provision doon na hindi na-implement lalong-lalo na yung mga enforcement ng may penalties, yung illegal fishing, yung mga encroachment, yun. Talagang kailangan natin ng more government action there. In other words, hindi po yan pa-implementa. Sayang po yan, Attorney Chel, kasi revenue yan. Pag may violation ng kahit anong foreign intruder, o kahit not necessarily China, siyempre dapat nagbabayad sila sa atin. Sayang din po. Dapat meron na mabudgetan yan. Ang isang nakakalungkot ay tayo ay isang coastal country and yet kakaunti lang ang ating Coast Guard na mga barko. Pati ang Philippine Navy natin ay kulang-kulang din ang mga barko nila. Kailangan mabigyan yan ng budget ng ating Kongreso. Ako, eto nga po, talk about Coast Guard. Mukhang meron sila, untold news po ito, no? Nakikita lang natin ngayon sa internet, sumasabay. Philippine Coast Guard drives away Chinese warship from its territory. Totoo po ba kayo ito? 4 na araw nangyari. In other words, tuloy-tuloy pa rin yan. At sana mas maging masigasig talaga ang ating Coast Guard at ang ating mga forces doon, tulad ng ginagawa ng Indonesia at ng ginagawa ng Vietnam. At yun ay isang patunay na kahit lumalaban ang Vietnam at ang Indonesia at talagang pinaninindigan nila yung kanilang teritoryo, hindi naman sila ginagera ng China. In fact, mas lalo pa silang nirerespeto dahil nakitang tumatayo ang mga bansang iyon. So, ganun din dapat siguro ang gawin natin, ano? Pakita natin yung ating ngipin. Oo, kailangan natin ng ngipin. Bakit ang Vietnam, nire-respeto nila, maliit na bansa yan, kakaumpisa nga lang yan. Okay, tanong naman po nung iba nating mga kababayan, kasi ang sinasabi nila ngayon, nandyan na siya panay ang violations, tapos walang ginagawa ang ating pamahalaan. Ano po yung sa hanay ng pribadong sektor, meron po bang gumagalaw somehow para sabihin, please, put your feet down, ano na ang pwedeng gawin? Tutulong kami. Meron po bang ganong Yes, maraming pwedeng gawin ang private sector, lalo na ang mga negosyante natin na may kaya. Kasi unang-una, tulungan natin ang ating fisher folk. Kailangan natin ma-industrialize ang ating fishing in a way that will still maintain a sustainable marine resources. Pangalawa, yung exploration, lalo na yung mga scientific exploration na kailangan natin sa area na yan, ay sana tayo nang gagawa. Huwag na natin hayaan na yung ibang mga bansa pa ang magsasagawa ng ganon. At tayo na, kasi we need to know exactly what is there. Grabe yung resources natin doon sa area na yan. According to one study, it has 11 billion barrels of oil, 190 trillion feet of natural gas, 40% of the world's liquefied natural gas, and 12% of the world's fisheries ang nandun sa West Philippine Sea. So, dapat ma-document natin yan at ma-protektahan natin. Ganun pala kayaman ang ating bansa, no? Nakanandyan sa area yan. May, lalo na gas, tapos sabi nyo nga po oil. And merong, ang ibang
Actually, pati Middle East, siguradong interesado na rin kasi nabanggit niyo po yung gas at saka oil. So hindi lang itong mga China o Europe, well, lahat na halos. Ganun po ba? Ganyang kadami ang ating yaman? Ba't di natin na ito, ba't gutom pa rin po ang average Juan and Pedro? Ay, nako, yun nga ang nakakalungkot eh. We have such a wonderful and a rich nation. Napakaganda ng Pilipinas at ang dami-dami natin mga natural resources. Pero ang tanong ko rin yan, bakit hindi napupunta sa atin yan, lalong-lalo na yung mga ordinaryong mga kapatid natin? Yan po, isa po ba yan sa nakikita nyong siguro batas na talagang tutukan pagka kayo na iluklok, ano? Kasi walang tumitingin sa ngayon parang ilan ang senador natin. Hindi ko maintindihan kung ano-ano mga klaseng usapin ang binubulatlat nila. Eto pala, dito tayo unang dapat tumingin. Priority, kung matatawag, di po ba? Yan ang isang area na kailangan natin lagyan ng kagat ang hustisya. Dahil sobrang laking inhustisya yan nangyayari sa atin dyan. Injustice, na matatawag. Yung ating karapatan ay nalalabag na. So, meron po bang presidente, can you recall, na ito ay somehow yung mga predecessors ng present dispensation na talagang somehow nanalo o nakapag masasabi nating na i-implementa na ito ay atin, like Scarborough Shoal o iba pang mga areas. Sino po ba? Yes, actually kaya nagkaroon tayo ng isang arbitral ruling ay dahil noong 2012 ay nagkaroon ng standoff ang Philippine vessels at ang Chinese vessels dyan sa may Scarborough Shoal. Tapos nung nagkaroon ng usapan sila noon, tayo, ang Pilipinas at ang China, na pareho mag-withdraw o aatras ang mag-aaway na panig doon. Ang problema, umatras tayo pero hindi nila sinunod yung usapan. Kaya ang ginawa ni President Pinoy noon, siya yung nagsimula ng kaso. Siya yung nag-file ng arbitral case sa ilalim ng UN Convention of the Law of the Sea. Sinampan natin yan 2013, natapos at lumabas ang decision 2016 na. At nanalo tayo. So again, salamat kay Pangulong President Pinoy dahil siya nag-steer up. So ngayon naman, eto naman, meron po kasing isang tanong pero bago nyo siguro sagutin, we have to pause for a break. Attorney Chel, ang tanong po nung isa napakalaki daw ng di umanong donation dahil dito sa vaccine. Yan po ba makaka-apekto sa pagtugis natin dahil para maging atin na nga at yung decision na yan ay may honor ng bansang China. Siguro bitinin muna natin sila kasi pagdating sa mga vaccination nakakahilo trillion yung narinig natin o billion donation ng vaccine ng China. Will that affect somehow? So we will just have to pause for a quick station break. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis, Attorney Chel. Okay. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Yeah. Not yet. Antayin natin ang queue, Hello, DWIZ. Nagbabalik pong muli ang ating programang Sulong na Bayan, siyempre sa segmento ng Ngipin ng Batas with Attorney Chel Jokno. At kanina, bago natin na i-pause ang ating station break, tinatanong natin siya kung itong mga donasyon na limpak-limpak na salat na milyon na halaga na donasyon ng China, makaka-apekto ba to dito sa nangyayaring pag-claim natin ng West Philippine Sea o baka itong politika naman dahil malapit ng eleksyon? Yan ang itatanong natin muli kay Attorney Chel. But let's welcome sa ating programa, siyempre ang veteran journalist na si Miss Lizzie Lasso at magtatanong din siya. Hello, Lizzie. Hi. Ayan. Hindi ko pa nakikita sa screen.
Yan. Hello, Ma'am Lizzie. Hello ulit, Loli. At hello sa lahat ng nanonood at makikinig. Well, dun sa tanong na nabitin na kanina, ay tingin ko hindi naman dapat natin ipagsabay yung mga donation ng vaccine at saka yung issue sa Philippines. Siyempre, magkabahagi yan in the sense na diplomatic relations yan. Pero yung issue kasi ng pagpapabakuna at yung issue ng soberanya natin ay talaga naman ibang klaseng issue. At wag sana natin ipagsama yung dalawa. Wala namang problema pagdating sa diplomasiya, basta't ang kailangan ay magkaroon nga tayo ng determinasyon at political will na manindigan para dun sa atin. Ayan, determinasyon, Lizzie. Gaano ka determinado ang mga itatanong mo? Go ahead, Lizzie. Pwede na ako? Yes. Actually, sir, bilang isang lola at lola sa tuhod, yung mga apo akong nag-aaral pa sa elementary, concerned ako sa pagtuturo tungkol sa Philippine geography, history. Bakit paano kaya may explain na mabuti sa mga bata itong climate sa West Philippine Sea, itong nangyayaring ito? Parang mahirap explain. Ako nung elementary ko, tinuturo nila yung mga nakapaligid sa atin, West Philippine Sea, Pacific Ocean. Ewan ko, paano ngayon? Paano magagawa natin para ma-explain na mabuti sa mga bata? Kailangan by overhaul ang textbooks. Ay, tama po kayo dyan at dapat talaga kasama sa basic education natin ito. Actually, kung gawin natin na visual siya at mga video na gustong-gusto ng mga kabataan ngayon, madali lang nilang maunawaan kung ano yung ibig sabihin ng exclusive economic zone. Kasi pag sinabi natin yung malutong na salita niya, parang ang hirap pa intindihin eh. Pero pag nakita natin sa picture kung ano yung coastal baseline natin at yung 200 nautical miles, ay mas madali na ngayon maintindihan ng ating mga kabataan. Pangalawa, syempre nandun din yung kailangan natin ipasok sa basic education yung mga obligasyon natin bilang mga mamamayang Pilipino na talagang mahalin natin ang inang bayan at ipaglaban natin yung ating territory at soberanya. We have to put that in our basic education also. Alam mo, Lizzie, nabanggit ni Atty. Chel kanina, even early on, ang mga bata o elementarya o primary pa lang ang kanilang kukuhanin sa China ay ine-educate na sila kung ano ito at nasa isip na nga, naka-imbue na sa kanyang kaisipan, kanila pala itong West Philippine Sea. So sana ganun din tayo. Meron din sa module o sa ating curriculum early on o primary pa, ano ka pa lang ay maitutunan na. Di ba, Lizzie? So, ang dami pala natin kailangang bawiin. Mm-hmm. Naman pwedeng gamitin natin ng TikTok. Mga kabataan ngayon. Mga ating grupong kabataan na mapagawa nating visuals na ipakita sa TikTok kung paano yung claim natin sa West Philippine Sea ay napakavalid. Ayan, may idea ka na, Atty. Chel. Nabigyan niyo ako ng idea. Mag-isip-isip na tayo ng may TikTok natin. Maganda po yan. Ayan, magaling mag-TikTok si Atty. Chel. Yan na idea. Okay. Kasi visual doon tayo talaga nakapunta. Kailangan visual. Pagka sulat-sulat lang ako nga hindi ko binabasa lahat pag masyadong mababa yung messages sa akin Pero once ito ay naandyan at makikita mo, animation. Tama yung sabi ni Atty. Chel. Ayan, Lizzie, ano pa? Go. Siguro may mga grupong kabataan na pwede nating i-encourage na mag-produce ng mga projects na gano'n, no? Marami na mga millennials na concerned sa nangyayari. Nakikita ko, mas ano pa mga millennials kesa sa mga, ewan ko, millennials. Seniors. Millennials din tayo kasi naging senior ako nung 2000. Wow. Tama po yun. At tingin ko mahihikayat natin ang ating mga kabataan, ang mga millennial, ang mga Gen Z na talagang to be creative and to come up with these very nice memes and may mga visual aids para makatulong sa lahat.
So, ang tingin niyo po, Attorney Chel, down the road, 2 years down the road, o baka itong election, ano po ang epekto nitong nangyayaring usapin sa West Philippine China Sea? Well, sana ito ay maging isang issue na i-consider ng ating mga botante pagdating sa darating na halalan. At sana rin yung susunod na administrasyon ay pag-aralan nila ng mabuti yung benefits ng pagpapanindigan natin dito dahil we have so much rich resources in that area na kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng trabaho, pwedeng i-provide yan ng nandyan sa West Philippine Sea. And of course, yung isa pang issue dyan, yung ating mga mangingisda, lalong-lalo na yung mga subsistence fisher folk natin, na hirap ang buhay dahil hindi na sila nakakapasok sa West Philippine Sea. Marami po ba talagang isda dyan na mahuhuli dyan sa area na yan? Yes, at saka alam nyo, yan ang birth ground o yung tinatawag na spawning ground ng isda dito sa buong area ng South China Sea. Kaya kung naalala ninyo noon, nung lockdown, meron nagsabi na wala naman daw passport ang isda. Pero ang totoo niyan, ang area kung saan sila ay nanganganak ay doon sa West Philippine Sea. Kaya napaka-importante na maprotektahan natin yung area na yun. If the environment goes bad in that area, apektado tayong lahat. At hindi lang naman ang Pilipinas, no? Pati ang mga ibang bansa, Vietnam, Indonesia, etc., matatamaan din sila. Ano po yung pwede niyong isuhestyon sa China kung makakausap niyo si Prime Minister Xi Jinping na doable? Yung mukhang tatanggapin nila. Baka hindi sila naniniwala sa iba nating mga nakaupo ngayon eh. Yun lang yung aking pangamba. Ang tingin ko, bago natin sila kausapin ng bilateral, yung China lang at Pilipinas, ay una, kausapin muna natin yung ating mga kapitbahay. Magkaroon halimbawa tayo ng ASEAN mga agreement o convention na poprotektahan ang marine resources, na mag-conduct ng mga joint patrols para ma-enforce ang international law dun sa area. Marami tayong pwedeng gawin in that respect. Pag napalakas na natin yung bonding natin sa ASEAN, lalakas ngayon yung ating bargaining position pagdating sa pakikipag-usap sa China. At pag nakita ng China na lahat ng mga bansa na may interest dyan sa area na yan ay nagkasama-sama na, ay palagay ko makikinig na sila. Kasi kung bilateral lang yan, kung tayo lang na napakaliit na bansa at saka sila na napakalaki, hindi tayo napapakinggan eh. Ganun po ba? Mahirap kung tayo lang. Kailangan may kakampi. Kasi ang linaw naman po na sinabi ng Amerika, ng EU, European Union, sila ay sang-ayon dun sa naging ruling ng The Hague. So hindi ko maintindihan, labag pa rin ng labag ng kung anumang violation ang bansang China. At inaalaw natin. Tingnan nyo, sabi po nila, tama po ba yun? Accurate ba yun? Yung nakatayo sila, nakapaglagay o nakapag-build sila ng airport nila? Totoo po ba yun? Ang naririnig ko rin yan. What is definite is that sila ay talagang gumagawa ng mga facilities doon at sila ay nagtatayo ng mga artificial islands na klarong-klaro sa ilalim ng Convention of the Law on the Sea ay hindi dapat nila pwedeng gawin yan. So, ang tanong, kung ganyan di ba po, dyan lang sa kapitbahay mo, may nagpupukpukan, maririnig mo na eh. Anong ginagawa ng Philippine Coast Guard? Alam nga naman nakatunganga lang sila, naririnig nila, dating yung mga ano-anong mga kargamento, construction materials nitong China at nagko-construct na doon. Ibig sabihin, wala po tayong ginawa. Well, tingin ko hindi naman kasalanan ng Coast Guard yan. Talagay ko naman alam nila at nire-report naman nila sa kataas-taasang mga authorities kung ano nangyayari doon. Siyempre, wala na sa kanilang kamay yung action. Hihintayin nila yung utos na galing sa taas. Kaya napaka-importante at very vital kung sino ang mamumuno sa atin. Kasi sila magdidikta kung anong gagawin. Okay, may nagtatanong po pero ayaw magpabanggit ng pangalan. Sa inyo pong hanay, siyempre po alam po namin kayo ay kay Ma'am Lenny, the pink girl, sabi niya. Ano po ang stand nyo? Meron na po ba kayong naipahayag? Well,
atin na atin po ang West Philippine Sea at kailangan natin ipaglaban yan. Hindi lang dito sa loob ng Pilipinas, kundi sa international community of nations. At marami tayong kakampi pagdating sa mga ibang bansa. Kasi malaking shipping route nga yan ang dun sa area na yon. So, the big nations, nandyan ang Amerika, nandyan ang Australia, ang United Kingdom at yung iba pa, ay full support sila dun sa naging desisyon ng ating ng arbitral court. Kaya kung maipaglaban lang natin yan at makuha din natin ang cooperation at support din ng ating mga ASEAN nation states, neighboring states, ay palagay ko marami tayong magagawa para talagang maging tunay na atin yan at maging realidad na yung nasa batas natin. Naku, susulong ang bayan, Lizzie. Sa tingin mo, go. Pero ano nga kaya magagawa ng mamamayan para itulak ang gobyerno, sino mang gobyerno, para palakasin nga ang ating partnership with our ASEAN neighbors? Kasi sila nga ang tatapang magsilabas na pagkontra niya, in-express nila. Marami tayong kakampi dapat eh. Bakit parang kulang ang effort na i-ano natin yon, samantalahin ang kanilang pagsuporta sa atin at ang kanilang posisyon nakaparehon natin. Ano pwede natin gawin para itulak ang gobyerno? Tama po yun. Ang una natin kailangan gawin ay gamitin natin yung ating boses at yung isang pinakamaingay na boses natin, yung boto natin. Our vote is our voice. And that can go a long way in terms of fighting for our sovereignty on our territory. Pangalawa ay ipaabot natin at ipaalam natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kapitbahay, mga kakilala, kung ano yung issue dyan sa West Philippine Sea at kung bakit kailangan magkaroon lahat ng interest dyan at manindigan ng lahat para sa atin. It's not just a question of sovereignty eh. Ano yan? Question yan ng ating pagkain, question ng mga trabaho, pati ekonomiya natin. Talagang malaking tulong yan kung talagang maging fully ours yan, ma-realize natin yung nasa batas. Kamakailan sabi kasi ng Pangulo, ni Vice President Lenny, sabi niya, never give up. Talagang ituloy-tuloy natin yan. Yun yung gusto kong marinig po kasi ng ating mga kababayan eh. Kailangan to, Atty. Chal, paulit-ulit eh. You know, by hearing and hearing, nade-develop nila yung kumpiyansa. Oo nga, dapat nga. At pinamumulat natin sa kanila, eto ang mga resources natin dyan. Napakayaman natin. Kaya talagang dapat angkinin natin. So, paano po? Sa inyong, siguro sa flag, mga ating mga abogado, meron po bang somehow na ginagawa? Ako ay nakapaghawak na ng ilang mga kaso para sa ating mga mangingisda. Noong mga 2016 ba yun or 2017 kami ay nag-file ng kaso na para ipatupad yung fisheries code. Kasi maganda yung batas ng fisheries code, ang daming magagandang provision doon. Yun lang, tulad na nabanggit ko kanina, meron pang pagkukulang pagdating sa pagpapatupad. One of the good features halimbawa ng fisheries code ay dapat lahat ng commercial fishing vessel ay may electronic monitoring device. Para ma-monitor sila at malaman kung pumasok sila sa isang illegal na fishing area, alam agad at bisto agad sila. Hindi pa yan fully implemented hanggang ngayon. Yung isa pa ay yung ginawa nilang mga criminal violation, yung illegal fishing, encroachment, and other kinds of invasion sa ating territory. At yun, dapat rin mabigyan ng ngipin yung mga batas na yan. Yung isa pa namin na hawakan na kaso ay para din sa mga mangingisda sa West Philippine Sea mismo. Pero yon ay hindi rin nagkaroon ng mga issue doon kaya hindi naman rin natuloy yun. Kami actually sa flag at sa yung mga progresibong mga abogado, talagang malaking bagay sa amin yung ating mga karapatan at ating soberanya. Kaya talagang kung kayo mabibigyan kami ng pagkakataon, ipaglalaban talaga namin yan. Okay, may comment lang po si Cory Daus dito sa lungsod ng Pasig. Sabi niya, gigirahin tayo. Napakaliit lang natin laki-laki ng China.
Pwede po bang mangyari yan? Bakit po ang Indonesia, ang Vietnam, minsan pa nga, kinukuha pa nga nila yung barko ng China Hindi naman sila ginegera. Tayo, hindi pa tayo maabot sa ganun mga hakbang. At the same time, ang tingin ko sapat na solusyon dyan at yung pangmatagalang solusyon talaga ay gamitin natin yung international relations at yung diplomacy. Dahil marami naman sumusuporta sa atin na ibang bansa. Kaya talagang ako ay hindi naniniwala na aabot yan sa gera. Sure, even China is marami din silang problema, hindi sila basta-basta manggegera din. Talaga international diplomacy ang kailangan. At least, even America is behind us. Tapos Europe, tapos itong mga neighbors natin. Kaya siguro depende siguro sa ating talaga na iperso ang ating claim, ang ating rights. At saka po, maglalabas na bully sila Pagka ginera ang Pilipinas, isipin nyo, laki-laki ng China, lit-lit natin, talagang binubuli tayo niyan. At tingin ko maraming magagalit na ibang bansa pag ginawa nila yan. The international community will not allow it to happen. At saka isa pa pong siguro pwedeng i-bring up yung modernization kasi ang Philippine Navy, sabi nyo nga po, wala tayong barko Dapat yan, binibigyan na rin ng prioridad, i-allocate na o ipagkaloob na yung bumili ka na ng barko para makasabayan man lang tayo. Di po ba, Atty. Chen? Meron naman tayong ilan-ilan, kaya lang kailangan talaga na madagdagan natin yan. At full support po tayo din dyan sa pag-modernize ng Coast Guard at ng ating Philippine Navy. So napakalaki ng daming gagawin. Hindi ganun kasimple, no? Pero again, Lizzie, sa tingin mo, ano yung etong mga nangyayaring kasi ang Vice President Lenny, talagang sabi niya tapang at saka determinasyon. Kaso yung mga nakaupo ngayon, nasan yung tapang? Sa tingin mo, ikaw nagsusulat ka, alam mo yung mga sources mo. May tapang ba sila o wala talaga? May may shamelessness. Hindi tapang. Hindi pala tapang. Tapos, everything is boiling down to a fight between good and evil. Sa ngayon. Talagang napakaliwanag sa ngayon between good and evil. Tingin ko naman, ang Diyos naman ay hindi papabayaan ng may faith for the good. Kaya, makonfiansa pa rin ako na everything will turn out for the good of the Filipino. Basta maging tapat tayo sa sarili natin at maging honest, ano talagang gusto natin para sa bayan. Hindi tayo padatala sa iba-ibang factors like money, kaya yung historical revisionism, i-correct. Kailangan talagang pakinggan natin ang sarili natin, anong gusto natin para sa bayan at sundan natin ang ating nasa isip. Ayun ang gusto ko itanong kay Atty. Chel. Anong challenge? Kasi sa araw-araw niyang pag-iikot, nalalaman niya hinaing ng bawat Juan and Pedro. Ano po yung mga challenge yung nakikita na gusto niyo ipagkaloob sa kanila na doable? Ako, eksakto yung nabanggit ni Ma'am Lizzie. Solid sa salita ng mga kabataan ngayon. Solid na solid yung inyong sinabi. At kailangan natin yan. The challenge for us really is to be real leaders for the country. Na talagang kung kailangan pati buhay natin ay itataya natin para sa minamahal na inang bayan, ay gagawin natin yan. Yun ang tingin kong hinahanap talaga ng taong bayan ngayon Dati, yung mga leader natin, ganun talaga sila. Napakasigasig na mga leader natin noon. At sana bumalik yung ganun mga klaseng mga namamahala dito sa Pilipinas. Kasi ang mga kabataan pati po ngayon, Atty. Chel, they won't take it sitting down Gusto nila makita sa inyo yung mga nagsasalita na gustong mailuklok o maiboto. Sino ba talaga kayo? Meron ba talaga kayong puso? Or motive of your heart? Siguro ang bottom line. Pag nakita nila kasing, ang motibo lang yan, yumaman, sariling vested interest o mga business lang nila ang magsusulong, talagang mahihirapan tayo. Ilan po ba sa inyong pag-iikot, para lang maintindihan natin, ang kabataan? May malaki na po bang chunk
Oo, naku, 53% ng ating mga registered na botante ay youth from the age of 18 to 39. At yung malaking bracket niyan, syempre yung 18 to 24. Tapos yung 24 to mga 30. More than 30-40% yan. Kaya kayang-kaya nilang na silang magdidesisyon kung sino ang magiging susunod na Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador at kongresista natin. So 64 million, they said, yun po ang usual turnout ng botante. So ang youth represents, sinabi niyo po, 53%? That's about more than 30 million. Siguro mga 32 or 33 million ang youth vote natin. Kaya panawagan ko sa lahat ng kabataan, dapat boboto kayong lahat. Nako, alam ko, nakapag-register na kayo. Exercise your right to vote. Boses ninyo yan. At kailangan pakikinggan yan ng ating pamahalaan. At syempre, sila po ang future generation eh. Tayo patapos na eh. Sila na itong dadating. Dapat lang magkaroon kayo ng interest, di ba, Lizzie? Kayo na ang makikinabang ng mga susunod pang dispensation. Ang tanong lang naman pong natitira ito po ba ay walang dayaan? Yan pa rin yung kinakaba-kaba ng mga ating electorate. Siyempre, babantayin natin yan. Pero alam nyo, kausap ko nung Pasko, kausap ko yung ilang mga election lawyer natin. At sabi nila, mula pa 2010, nung nagsimula tayong computerize ang election, hanggang ngayon, wala pang protest na nagpapatunay na nagkaroon ng dayaan sa computer. Ang laganap na dayaan ngayon ay vote buying. Yun sana, bantayan natin yun at i-call out natin yung mga bumibili ng boto. Dahil siyempre kung bibili ng boto yung mga kandidatong yan, siguradong mangungurakot yun. Kasi siyempre babawiin nila yung ginagastos nila dyan eh. Kaya wag sana po tayong madadala dun sa mga gustong bumili ng boto natin at gamitin natin ng maayos at wasto yung ating karapatang bumoto. Naku, napakabilis ng oras, Ms. Lizzie. I think yun na yung message mo, Attorney Chel, Gamitin ng karapatan para bumoto. But give us a 30-seconder. Go ahead po, Attorney Chel. Well, kanina nung pinag-usapan natin yung West Philippines Sea, naalala ko yung aking great-grandfather. Yung aking great-grandfather, si Ananias Jokno, ay isang general nung panahon ng paglaban natin sa mga Kastila. At siya yung kinilalang first general of the seas. Kasi siya yung inutos ni President Aguinaldo noon na pumunta mula ng Batangas sa Visayas at ipaglaban ang ating Pilipinas doon. Kasi di ba, pinaglalaban natin doon yung ating independence. Kaya he is acknowledged to be the first parang admiral in the country. At siguro kung buhay siya ngayon, siya yung mangunguna dyan sa West Philippine Sea na makikipaglaban para sa atin at sa lahat ng mga Pilipino. Kaya hats off ako sa aking great-grandfather. Well, congratulations. Siyempre, kayo po ang descendant at ipaglalaban. Thank you so much, Attorney Chel. Till next week sa ating mga susunod pang usapin. And thank you, Ms. Lizzie. Thanks sa ating naging ka-airport Engineer Jeric Barreto, si Ms. Ana, at si Abby, at si Jello. Ito pong muli si Loli Rivera Acosta sa OSA. Keep God first in every area of your life so He will direct our path. God bless everyone. Attorney Chel, bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.